Commission on Election, bukas sa planong itulong na lang ang pundo para sa eleksyon doon sa mga biktima at nasalanta sa lindol sa Mindanao. Hello, good morning, good morning. Isang mapagpalang araw ng Biyernes sa ating lahat mga kapobre. Pitsa 12 sa buwan ng Hunyo. Independence Day po ngayon. Araw ng ating kalayaan mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, panibagong lakas, of course, panibagong vlog mga kapobre. For today's vlog, pag-usapan natin tong plano na itulong na lang daw sa biktima ng lindol sa Mindanao ang pundo sa eleksyon. At bago kayo mag-react mga kapobre, klaruhin lang natin na hindi po pundo para sa barangay at SK eleksyon. Kundi pundo po sa Congressional District sa Dasmariñas, Cavite, yung nabakanting posisyon ni Congressman Kiko Barsaga. So dahil nabakante ang naturang posisyon, ay obligado ang Comelec na magsagawa ng special election. Pero sa halip na idaos ang special election, mayroon pong mga agam-agam na yung pira na ilalaan sa special election ay itulong na lang sa mga biktima sa lindol sa Mindanao. At ang Comelec naman po ay wala po silang problema. At sabi pa ng Comelec, magandang plano daw yon, pero kailangang sundin ang batas. At para klaro mga kapobre, panoorin natin tong panayam kay Comelec Chairman George Erwin Garcia. Here we go. Halos 200 million pesos ang kailangang pondo para sa pagdaraos ng special election sa 4th District ng Cavite upang punan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Kiko Barsaga. Ito ay malaking halaga na pwedeng itulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Commission on Elections o Comelec Chairman George Erwin Garcia, bukas sila sa panukala na ibigay ang pondo sa Mindanao. Pero binigyang diin ng komisyon, pwede silang i-cite for contempt o patawan ng parusa ng Supreme Court kapag hindi sila nagsagawa ng halalan. Yung po talaga ay napakaganda kung tutuusin. Kaya lang, masasite kami in contempt lahat ng Supreme Court. Dahil sa pagbinasa niyo po at pinabasa namin na ilang beses sa Law Department namin, pinastudy talaga namin yan kung ano ba talaga ang implikasyon ng Haridon Doctrine. Number one, pwede nga imanda mo si Comelec to compelling the Comelec to conduct a special election. Ipinaliwanag din ng komisyon na mandato nila sa ilalim ng saligang batas ang pagsasagawa ng halalan. Dagdag pa rito ang bagong desisyon ng Korte Suprema na obligado silang magsagawa ng eleksyon kapag may nabakanting pwesto sa Kongreso. Sinabi talaga ng Korte ng kataas-taas ang hukuman mandatory to fill up the position by a special election. Number 3, ang sabi, only the Comelec has the authority, no longer Congress, to call for a special election. And number 4, mandato ng konstitusyon. So yan po, klarong-klaro ha, hindi po pundo para sa barangay at SK eleksyon ngayong November 2, 2026 ang planong ibigay at itulong sa Mindanao sa mga nasalanta at biktima sa lindol, kundi yun pong pundo na ilalaan para sa special eleksyon sa nabakanting posisyon sa congressman sa Dasmariñas, Cavite. So klaro yan ha, at sinabi ng Comelec na bukas sila na itulong ang nasabing pondo, pero kailangan itong dumaan sa legal na proseso dahil baka maalanganin ang Comelec, baka ma-cite in contempt sila pag hindi nila gampanan ang kanilang tungkulin, dahil tungkulin ng Comelec na magsagawa ng special election kung mayroon mang mga nabakanting posisyon. So yan po ang paliwanag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Again, ang pondo pong planong ibigay at itulong sa Mindanao ayon pong pondo
para sa special election sa Dasmariñas, Cavite sa nabakanteng posisyon na congressman. Dahil kung natatandaan po ninyo, ay pinatalsik po si Congressman Kiko Barsaga bilang kinatawan ng Dasmariñas, Cavite. So yan po ang ating quick update. This is your Cap John Official. Please subscribe, like and share. Bye bye and God bless us all.